Annyeonghaseyo. Ayun guys, kasama ko na naman si Vietnam, yung naka-cap at saka si Jay ng taga Cebu. Nagbibilad kami ng ano diyan, tangkay ng miyok. Medyo madali na yung trabaho ngayon sa dagat guys, sa harvestan. Hindi katulad ng dati, nung nagtatanim pa kami, medyo mabigat-bigat yung trabaho. Dito sa pagbibilad ng tangkay ng miyok guys, kailangan binabantayan yung panahon. Halimbawa, uulan bukas, kailangan ngayon tatakpan mo siya ng plastic. Meron kaming plastic dyan na malapad. Ayun, yung nasa dulo. Pagdating naman dito sa dagat guys, ganyan lang yung ginagawa namin. Tinatanggal namin yung parang bulaklak ng miyok. Pero ano yan, ang tawag dito miyok key. Tapos yung tangkay niya, yun yung binibilad namin dun sa warehouse. Yung pinakadahon naman yan guys, yung tinatawag na miyok talaga. Kinukuha ng ano yon, malaking barko dun sa mismong pinagtataniman namin nakaabang. Tone-tonelada yun guys, mabigat dahil nga kaka-harvest lang, marami siyang tubig. Pero may crane naman yun, yung crane yung kukuha dun sa miyok. Habang ina-harvest namin yan guys, ang daming sumasamang isda. Kasi nga dyan sila nagbabahay sa mga ugat-ugat na yan. Tsaka yung pinakadahon niya, kinakain nila. Kaya pagdating namin sa bahay galing trabaho, may bit-bit kaming isda. Kaya libre yung ulam namin araw-araw dito. Iba pa yung nilagay naming fish trap dun sa tabi ng bundok. Habang nagtatrabaho kami dyan, naglagay kami ng fish trap. Ang ganda ng fish trap na yon, kahit wala siyang pain, nakakakuha siya ng maraming isda. Diyan lang kami naglalagay ng fish trap guys, sa tabi ng bundok na yan. Kung mapapansin nyo, nakapaikot siya ng kabundukan, kaya kahit humahangin ng malakas, hindi gaano tumataas yung alon. Tapos yan si Jay, taga Sablayan yan. Marami kaming mga Pilipino dito. Sablayan, Mindoro, ako Pampanga, Mayaklan, Tarlac, Cebu. Dito sa lugar namin, halos magkakamag-anak lang yung mga boss namin. Katulad dyan sa katabing barko namin, yung mga kumakain. Kapatid ng boss ko. Tapos yung sa kabila, pinsan. Magkakamag-anak lang sila. Nagkataon lang na mabait yung amo ko guys, kaya natapos ko yung kontrata ko. Nung una, akala ko isang linggo lang ako eh. Gustong gusto ko nang umuwi nun. Pero ngayon, medyo nag-e-enjoy na ako sa ginagawa ko. Mahirap yung trabaho. Talagang as in pagod talaga, puyat. Kaya hindi natin masisi yung iba kung maraming nagsiuwian. Nag-TNT. Naranasan ko yung hirap dito guys. Yung unang-una ko pa lang nung nagtatanim pa kami ng mga tasima at saka miyok. Pero tignan nyo naman ngayon. Sige lang, ine-enjoy ko na lang yung pagod. Maraming nag-TNT sa amin guys. Meron kasing boss na pangit yung ugali. May nambubugbog. Yung iba naman na homesick. Kaya hindi sila tumagal dito sa South Korea. So ayan guys, hanggang dito muna yung kwentuhan natin. Sana nagustuhan nyo. Pa-follow and share naman guys. Thank you. Bye bye.